may biglaang pagsabog ang nangyari. Hindi pa malinaw kung ano yun, pero kitang-kita ang makapal na usok na umaakyat sa langit. Ayon sa isang residente, nangyari ito noong January 31 sa loob mismo ng Tehran. Sa loob lang ng isang buong weekend, yumanig ang buong Iran dahil sa sunod-sunod na misteryosong pagsabog. Hindi lang sa iisang lugar, kundi sa 11 na magkakaibang rehiyon. Mula Tehran hanggang Tabriz, mula Kerman hanggang sa baybayin ng Bandar Abbas. Kung iisipin nating maigi, napakatindi na ng nagaganap sa Iran, kawawa na talaga ang mga tao. Pero ang tanong natin ngayon, bakit may mga biglaang pagsabog na nagaganap sa Iran? At ano ang dahilan nito? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. May mga larawan at video na ipinadala sa Iran International na nagpapakita ng usok sa kalangitan, partikular na sa Pan District ng Tehran. Sa mga lansangan ng kabisera, ramdam na ramdam ang takot, nagkalat ang mga tao. May kaba sa bawat kanto. Walang malinaw na paliwanag pero ramdam ng lahat na may malaking nangyayari. Habang tumataas ang tensyon sa Tehran, isang lugar ang mas naging sentro ng lahat at ito ang Bandar Abbas. Doon umano naganap ang pinakamatinding pagsabog. Ayon sa isang lokal na residente, ang gusaling tinamaan noong Sabado ay hindi konektado sa natural gas network. Diretsong kabaligtaran ito ng paliwanag ng ilang Iranian media na nagsasabing gas leak lang ang sanhi. Ayon mismo sa isang saksi, guys, tinamaan nila ang isang lugar sa Malam Boulevard sa Bandar Abbas. Lahat ng tao nasa kalsada. Dumating na ang fire department. Kalaunan, inanunsyo ng mga autoridad na 14 na katao ang nasugatan at isa ang nasawi. Sa kabila naman nito, sa social media, kumalat naman ang alegasyon na maaaring may assassination attempt laban kay Alireza Tangsiri, ang commander ng Iranian Revolutionary Guard Corps Navy. Hindi siya basta opisyal lang. Isa siyang simbolo ng kapangyarihan ng Iranian Naval Forces. Isa rin siya sa mga pangunahing muka ng tensyon sa pagitan ng Iran at United States sa mga nakaraang taon. Habang sinasabi ng state media na iniimbestigahan pa ang insidente, marin nilang sinasabi na hindi napatay si Alireza Tangsiri. Pero habang may itinatanggi ang Tehran, may ibang kwento namang lumalabas sa labas ng bansa nila. Ayon sa Israeli media, isa pang mataas na opisyal umano ang napatay, si Brigadier General Ismail Qaani. Hindi rin ordinaryong pangalan ito. Siya ang commander ng Jerusalem Force, ang unit na responsable sa mga special operations ng Iran sa labas ng bansa. Sa tuwing may ganitong insidente, iisa palagi ang unang reaksyon ng rehimen ng Iran. Denial o itinatanggi nila. Pero may isang bagay silang hindi na maitatanggi. Sa pagkakataong ito, ayon sa independent observers, sabay-sabay umanong nagkaaberya ang infrastructure ng bansa sa 11 na lungsod at nangyari ito sa loob lang ng isang gabi. Para sa marami, hindi na ito simpleng aksidente. Hindi rin ito ordinaryong gas leak. Sa mata ng mga nagmamasid, ito ay tila bahagi ng mas malalim, mas tahimik at mas mapanganib na laban. Isang digmaang hindi laging nakikita pero ramdam sa bawat pagsabog. Sa loob lang ng iisang minuto, may sabay-sabay na nangyari sa iba't ibang lugar. Tehran, Karaj, Kerman, Bandar Abbas, Abbas at Tabriz. Ayon sa mga ulat na kumalat sa social media, sa mga lugar na ito na magkakalayo ng hundreds of kilometers, biglang sumabog ang mga gas pipe, nagliyab ang mga transformer at may mga gusaling gumuho sabay-sabay. Sa math pa lang, imposible na ito. Sa totoong buhay, mas lalo. Ayon sa mga military expert, hindi ito aksidente. Para sa kanila, malinaw ang galaw. Isang coordinated sabotage operation. Habang lumalabas ang raw data mula sa ground at mga larawang kuha ng lokal na sources, unti-unting gumuho ang paliwanag na gas leak lang. Kaya tutok tayo sa isang lugar, Bandar Abbas. Ang gusaling tinamaan doon ay hindi ordinaryong bahay. Hindi rin ito simpleng negosyo. May aligasyon na isa itong safe house na ginagamit ng command level ng Iranian Revolutionary Guard Navy. Ayon sa mga residente at sa mga taong pamilyar sa lugar, ang gusaling sumabog ay hindi konektado sa natural gas network. Ibig sabihin paano magkakaroon ng gas explosion kung walang gas line. Para sa marami, ito ang pinakaklarong patunay kung gaano kahanda o mas tama, hindi handa ang panic-driven disinformation machine ng rehimen. Makikita sa mga larawan na parang hinati ng eksakto ang kalahati ng gusali. Kung gas explosion ito, dapat magulo, sabog-sabog at walang direksyon ng pinsala.
Pero ang damage na nakita rito ay malinis, kontrolado at parang tinamaan ng surgical strike para itong internal explosive o isang high precision munition. Kaya tanong ngayon, ano ba ang nakita sa langit? O mas mahalaga, ano ang hindi nakita? Walang ballistic missile trail, walang usok ng air defense interception, walang tunog ng jet engine. Sa ibabaw ng Tehran, Pand at Karaj, tahimik ang langit. Kung may external attack ito, dapat may radar records, sonic booms at malinaw na bakas sa kalangitan. Pero wala. Ang mga pagsabog ay tila nagmula sa loob, mula sa lupa o sa very low altitude. Dahil dito iisa ang lumalabas na tactical conclusion. Mas tumitibay ang posibilidad na ang mga ataking ito ay hindi galing sa labas ng bansa, kundi mula mismo sa loob ng Iran. Sa puntong ito, may dalawang posibleng senaryo at pareho itong delikado para sa rehimen sa Tehran. Ang unang posibilidad, gumamit ang mga operatiba ng small-scale radar undetectable drones gaya ng quadcopters o loitering munitions na naipasok sa loob ng Iran. Katulad ng mga nakita noon sa mga pasilidad sa Isfahan, ang mga drone na ito ay kayang pumasok sa ventilation shaft o bintana at magsagawa ng precision strike. Ang ikalawa at mas nakakatakot na posibilidad, may pre-placed explosives na matagal nang itinanim sa loob mismo ng security bureaucracy ng Iran at ang mga ito ay remotely activated. Kung alin man sa dalawang ito ang totoo, iisa ang malinaw. Hindi ito basta insidente. Isa itong senyales na ang laban ay nasa loob na ng mismong sistema. Ano man ang eksaktong paraan na ginamit, iisa ang mensahe. Kahit isara pa ng Iran ang airspace nito, hindi naligtas ang mga kalsada, bahay at maging ang mga military base sa loob ng bansa. Ang sinasabing invulnerability armor ng rehimen, ang ideyan na hindi sila kayang pasukin, ay nabutas mismo sa gitna ng sariling kabisera. Makikita sa mga kuha mula sa lungsod ng Qom ang isang napakalaking haligi ng apoy na umaakyat sa langit. Halos kasabay nito, nagsimulang umikot ang mga military helicopter sa lugar. Hindi ito galaw para sa isang simpleng gas leak. Iba ang bigat ng sitwasyon. Ang Qom ay hindi basta lungsod. Ito ang ideological heart ng rehimen, ang tinatawag nilang Holy City. Kung kahit ang lugar na ito ay kayang tamaan, malinaw ang ibig sabihin. Wala nang ligtas na taguan sa Iran. Habang pilit tinatakpan ng state media ang mga pagsabog, may ibang kwento ang mismong langit. Makapal na itim na usok ang nakita sa ibabaw ng Tehran at may mga sunog na sumiklab sa mga pasilidad sa Abbas. Para sa mga nagmamasid, malinaw na hindi ito hiwa-hiwalay na insidente. Mukhang nationwide ang galaw. 11 lungsod, 11 target at isang malinaw na marka, ang tuluyang pagbagsak ng security protocols. May mahalagang technical detail na hindi pwedeng baliwalain. Ang mga tinamaan ay hindi random na civilian infrastructure. Ang Pand at Karaj ay mga industrial area na may mahalagang papel sa ballistic missile program ng Iran at sa paggawa ng mga bahagi ng nuclear centrifuge. Ang Bandar Abbas naman ang pangunahing ugat kung saan kinokontrol ng Iranian Navy ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin nito, hindi ito warning shot. Mas mukhang isang shaping operation, isang galaw na layong pilayin ng kakayahan ng Iran na makipagdigma. Ito ay isang klasikong military doctrine. Ginagamit ito bago ang mas malaking operasyon para bulagin ng command and control, putulin ng komunikasyon at sirain ang moral ng kalaban. At iyan mismo ang nakikita ngayon sa ground. Mukhang ang mga nerve center ng rehimen ang tinatamaan, surgical, eksakto at may malinaw na layunin. Habang hindi pa humuhupa ang shockwave ng mga pisikal na pagsabog, may mas tahimik pero mas mapanirang epekto na agad sumunod, ang psychological impact. Ang pinakamalaking takot ng Iranian regime ay hindi misil mula sa labas. Ang tunay nilang kinatatakutan ay ang pagkawala ng autoridad sa mata ng sariling mamamayan. At nung Sabado ng gabi, ang takot na yun ay naging totoo. Kapag sinasabi mong gas leak lang ang insidente, ang ipapadala mo ay fire truck sa ambulansya. Pero ano ang ginawa ng administrasyon sa Tehran? Naglagay sila ng snipers sa mga bubong. Oo, tama ang narinig mo. Ang larawang iyon ay hindi simbolo ng lakas ng Estado. Isa itong malinaw na senyales ng malalim at walang kontrol na panig. Hindi mo mapapatay ang apoy ng gas leak sa pamamagitan ng baril. Ang mga baril na iyon ay hindi para sa tubo, kundi para sa posibleng popular uprising at sa multo ng kaaway na nasa loob mismo ng sistema. Sa puntong ito, tila natatakot na ang rehimen sa sarili nitong anino. At ang alon ng panik na ito ay hindi lang tumama sa mga sundalo sa kalsada. Umabot na rin ito sa pinakatuktok, sa mismong leader.
Ilang oras bago ang mga pagsabog, may isang kakaibang pangyayari. Ang biglaang pagbisita ng religious leader na si Ali Khamenei sa mausoleum ni Khomeini ay unang inakala na simpleng moral visit. Pero sa liwanag ng mga sumunod na nangyari, mas mukha na itong pamamaalam o isang huling pagpapakita ng lakas bago dumating ang bagyo. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat na lumabas agad matapos ang mga pagsabog, si Khamenei ay mabilis na inilipat sa isang secure underground shelter. Kapag ang isang leader ay piniling magtago sa ilalim ng lupa sa halip na humarap at kausapin ang kanyang mga mamamayan habang inaatake ang bansa, malinaw ang mensahe. Isa itong tahimik na pag-amin na ang defense doctrine ng Estado ay bumagsak. Ang dating pangako ng rehimen na kaya namin kayong protektahan ay napalitan ng mas mapait na katotohanan. Hindi na nila kayang protektahan kahit ang sarili nila. Mas lalong bumibigat ang sitwasyon kapag tiningnan ang mga pangalang lumabas sa target list. Alireza Tangsiri, Commander ng Revolutionary Guard Navy. Ismail Qaani, Commander ng Quds Force. Hindi sila ordinaryong opisyal. Sila ang mga utak sa likod ng Regional Armed Network ng Iran. Ang mga taong humuhubog sa impluwensya nito sa buong Middle East. May matibay na indikasyon na si Tangsiri ang target sa gusaling tinamaan sa Bandar Abbas, isang gusaling walang gas line. Kahit sabihin pa ng regime media na siya ay buhay, malinaw ang isang bagay. Ang makaligtas sa isang ataking sumira ng kalahati ng gusali ay hindi automatikong nangangahulugang buo pa ang kanyang operational capability. Ang nangyayaring ito ay parang paulit-ulit na bangungot para sa Tehran. Ang intelligence failure na sumunod matapos mapatay si Qasem Soleimani ay tila nauulit ngayon kina Tangsiri at Qaani. Magtagumpay man o hindi ang mga assassination attempt na iparating na ang mensahe. Kaya naming pumasok sa mismong kwarto ninyo. Wala nang ligtas na tulog para sa IRGC command. Bawat cellphone, bawat sasakyan, bawat gusali, lahat ay pwedeng maging libingan. Ang ganitong uri ng takot ay kayang magwasak ng isang hukbo kahit walang putok ng baril. Ang internal chaos na ito ay nagbubukas ng bitak sa mismong institusyon ng IRGC. Habang abala ang mga elite forces sa pagbabantay sa border, tila tinamaan sila sa likod mula sa loob. Makikita sa mga muka ng Revolutionary Guards na nagpapatrol sa mga lansangan ng kalituhan at takot. Isa itong malinaw na senyales na naputol na ang chain of command. Kapag hindi mo na alam kung sino ang kakampi at sino ang ahente, ang paranoia ay kusang kakalat sa buong military hierarchy. Ngayon iisa ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa bawat headquarters sa Tehran. Sino ang mole? Ang ganitong klima ng takot at pagdududa ay nagpapabagal sa reflex ng rehimen. At sa ganitong kondisyon, ang coordinated defense laban sa isang posibleng American attack ay halos nagiging imposible. Bumagsak ang home front at hindi dahil may isang bala na pumutok mula sa labas. Ang pinakamalinaw na ebidensya ay hindi galing sa militar, kundi sa reaksyon ng mismong mga tao. Sa mga video may isang batang Iranian na nakitang pinapanood ang pagsabog mula sa loob ng kanyang sasakyan. Kumakanta pa. Ipinapakita nito na ang takot ay napalitan na ng kawalang pakialam. At para sa ilan may lihim pang pagnanais na bumagsak ang rehimen. Pinagtatawanan na lang ng mga tao ang paliwanag na gas leak. Tuluyan nang nawala ang kredibilidad ng propaganda machine ng Estado. Sa dulo, ang pinakamalakas na sandata ng isang bansa ay hindi missile, kundi ang tiwala ng sarili nitong mamamayan. At sa Tehran, ang tiwalang iyon ay naglaho kasabay ng usok noong Sabado ng gabi. Ang kaguluhang ito sa kabisera ay maaring hindi hiwalay na insidente. Para sa ilang analyst, ito ang opening scene ng mas malaki at mas mapanganib na senaryo, isang planong hinubog sa Washington. Ayon sa impormasyong lumabas, may isang file na kasalukuyang nasa mesa ni President Trump na tinatawag na The Grand Plan. Ang planong ito na pinagsamang ginawa ng Pentagon at ng White House ay hindi simpleng ganting suntok. Isa itong mabilis at desisibong air campaign na layong tuluyang burahin ang institutional presence ng Iranian Revolutionary Guards at ang nuclear infrastructure ng Iran. Habang nangyayari ito sa military side, may mas tahimik pero mas mabigat na galaw sa diplomatic front. Isang tahimik ngunit napakalakas na U-turn ang naganap sa Riyadh. Sa loob ng ilang linggo, tiniyak ng Saudi Arabia at ng mga bansa sa Gulf sa Iran na sarado ang kanilang airspace laban sa anumang Israeli o American attack. Pero sa mundo ng diplomasya, iisa ang wika, kapangyarihan at pera. Ang biglaang pagbisita ng Saudi Defense Minister na si Khalid bin Salman sa Washington at ang agarang pag-aproba sa bentahan ng $9 billion na Patriot Missile Defense System ay binago ang lahat sa magdamag.
Sa madaling salita, binili ng United States ang neutrality card ng Saudi Arabia gamit ang $1 billion na security guarantee. Kasunod nito, lumabas ang mga pahayag mula Riyadh na tinutukoy ang Iranian Revolutionary Guards bilang primary threat sa rehiyon. Sa wika ng diplomasya, malinaw ang ibig sabihin nito, bukas ang airspace. Pwedeng dumaan ng mga eroplano. Sa isang iglap itinulak sa ilalim ng bus ang Iran nang itinuturing nitong pinakapinagkakatiwalaang kapitbahay. Ngayon ang tanong, nasaan ang mga makapangyarihang kaalyado ng Iran, Russia at China? Habang nasa gitna ng krisis ang Tehran, ano ang ginagawa ng Moscow at Beijing? Isang symbolic naval exercise sa Persian Gulf na tinawag na Joint Security Belt. Habang gumuho ang tiwala, autoridad at seguridad sa loob ng Iran, ang tulong ng mga kaalyado ay nananatiling simboliko, hindi praktikal. Ang naval exercise na ito ay hindi para ipagtanggol ang Iran. Ito ay para protektahan ang sarili nilang mga barko laban sa posibleng atake ng United States sa rehiyon. Paulit-ulit nang sinabi ng China at Russia na hindi sila papasok sa direktang digmaan laban sa United States. Kaya habang ang mga opisyal ng Iran ay lumipad papuntang Moscow upang humingi ng tulong, malinaw ang sagot ni Putin. Symbolic support oo, military intervention hindi. Habang dinudurog ang Iran sa ilalim ng martilyo ng kanluran, ang mga kaibigang nasa silangan ay nag-oobserba lang at nagtatala. Hindi ito pagtataksil ng Axis. Ito ang malamig at walang emosyon na mukha ng realpolitik. Sa ilalim ng makapal na usok sa kalangitan ng Tehran, unti-unting natututunan ng Iran ang isang masakit na katotohanan. Sa global chessboard, isa lang itong pawn, nag-iisa. Ngayong naiipit na sa sulok ang rehimen sa Tehran, tila naghahanda na itong ilabas ang huling baraha, energy blackmail. Ayon sa mga source na malapit sa rehimen at sa ilang Telegram channels, nagbanta ang Iran na kapag sumiklab ang full-scale war, isasara ang Strait of Hormuz. Kung mangyari iyon, mapuputol ang global oil supply na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 trillion per day. Pero ang banta na ito ay hindi pagpapakita ng lakas. Isa itong desperadong hakbang. Ang pagsasara ng Hormuz ay hindi lang sasakal sa kanluran. Tatamaan din nito ang China, ang pinakamalaking bumibili ng Iranian oil. Sa ganitong galaw, para na ring pinirmahan ng Iran ang sarili nitong death warrant. Ang pag-deploy ng USS Delbert D. Black, isang destroyer ng United States Navy, sa labas ng baybayin ng Eilat, kasabay ng patuloy na military build-up sa rehiyon, ay malinaw na senyales. Handa ang Washington na tawagin ang bluff. Ang desisyon ay nagawa na. Ang gatilyo ay napindot na. Ang natitira na lang ay ang sandaling lalabas ang bala mula sa baril. Ang nangyari sa Tehran noong Sabado ng gabi ay hindi simpleng sabotage. Hindi rin ito gas leak. Ito ang sandaling isang 45-year-old na rehimen ay nawalan ng kontrol sa sarili nitong teritoryo. Ang matagal ng alamat ng Iran bilang isang impregnable fortress ay tuluyang nabasag sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsabog sa 11 lungsod. Sa kabila nito, matapos ang mga pagsabog, akala ng marami ay doon na matatapos ang kwento. Pero sa loob ng Iran may mas tahimik na pagbabago na nagsimulang gumalaw. Isang pagbabago na hindi kayang ipakita ng kamera, pero ramdam ng bawat opisyal na may hawak ng kapangyarihan. Sa mga sumunod na oras, may mga ulat mula sa loob ng sistema na nagsasabing may mga command center na hindi makapagbigay ng malinaw na utos. Hindi dahil nasira ang gusali, hindi rin dahil walang tao, kundi dahil hindi na sigurado ang mga tao kung aling utos ang totoo at alin ang pain. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamapanganib na sandata ay hindi bomba. Ito ay kalituhan. Kapag ang isang opisyal ay nagdadalawang isip bago pumirma, bumabagal ang buong chain of command. Kapag ang isang unit ay naghihintay ng confirmation na hindi dumarating, tumitigil ang operasyon. At kapag ang buong sistema ay naghihintay, paralisado ang estado kahit walang bagong pagsabog. Kasabay nito may kakaibang pattern na napansin ng mga analyst. May mga key positions sa loob ng security apparatus na biglang nawalan ng boses. Hindi sila inaresto, hindi rin sila pinatay. Tahimik lang silang nawala sa eksena. Sa mundo ng intelligence, ito ang pinaka nakakatakot na senyales. Ibig sabihin, may mga taong piniling manahimik para mabuhay. Habang abala ang rehimen sa pagpapakalat ng paliwanag sa media, may mas mahalagang tanong na umiikot sa loob ng kanilang mga pader. Sino pa ang pwedeng pagkatiwalaan?
Kapag ang tanong na iyan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa bawat opisina, ang isang estado ay hindi na gumagana bilang iisang katawan. Ito ay nagiging grupo ng mga takot na individual na nag-iingat para sa sarili nilang kaligtasan. May isa pang senyales na bihirang pag-usapan, ang biglaang pagkaantala ng mga strategic decision. Sa mga nakaraang krisis, mabilis at agresibo ang tugon ng Tehran. Ngayon ang bawat hakbang ay may kasamang takot na baka yun na ang maling galaw. Sa military doctrine, may tawag dito decision paralysis. Kapag umabot dito ang isang rehimen, hindi na ito kailangang talunin sa digmaan. Kailangan lang itong hintayin. Sa labas ng Iran may mga bansang tahimik na nagmamasid. Hindi sila nagsasalita, hindi rin umaaksyon ng hayagan. Pero sa likod ng katahimikan, gumagalaw ang mga kalkulasyon. Ang energy market ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sarado na ang Strait of Hormuz, kundi dahil hindi na sigurado ang mundo kung sino ang may kontrol dito bukas. At sa global economy, ang uncertainty ay kasing delikado ng aktwal na pagsara. Sa loob mismo ng Iran may isa pang epekto na mas malalim kaysa takot, pagkaputol ng ilusyon. Sa loob ng mahabang panahon pinalaki ang ideya na ang estado ay laging may hawak ng sitwasyon, na kahit may krisis may plano, na kahit may kaaway may sagot. Ngayon sa unang pagkakataon maraming Iranian ang nakakita ng rehimen na hindi alam ang susunod na gagawin. At kapag ang isang estado ay nawalan ng narrative control, kahit sandali lang, ang puwang ay mabilis na pupuno ng tsismis, hinala at sariling interpretasyon ng mamamayan. Hindi lahat ng iyon ay galit, hindi rin lahat ay protesta. Ang mas delikado ay ang pagkawala ng respeto. Kapag ang isang rehimen ay kinatatakutan, may kapangyarihan pa ito. Pero kapag ito ay pinagtatawanan, doon nagsisimula ang tunay na pagbagsak. Sa puntong ito, hindi na malinaw kung saan tutungo ang susunod na galaw. Pero malinaw ang isang bagay. Ang laban ay hindi na lang militar. Ito ay laban sa oras, laban sa takot, laban sa sariling anino. At sa ganitong uri ng krisis, hindi ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang pinakakalmado habang ang kalaban ay nalulunod sa sarili niyang gulo. Ang mga pagsabog sa Tehran ay maaaring tumigil, ang usok ay maaaring mawala, pero ang bitak na nabuo sa loob ng sistema ay hindi na madaling isara. At kapag ang bitak ay lumaki, kahit walang bagong putok, ang buong istruktura ay kusang babagsak. Hindi dahil may sumira mula sa labas, kundi dahil wala nang nagtiwala mula sa loob.